Mas pinatindi, mas pinalakas at mas pinaaksyon. Tuloy-tuloy lang ang paghatid natin ng mga kwento ng mga atletang Pilipino. Ito ang DZRH TV Matchpoint Season 6. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Matchpoint. Ngayong araw, makakasama at makakwentuhan natin walang iba kundi ang Spikers Turf Open Conference Champions, ang Signal HD Spikers. Hi team! Welcome to Matchpoint. Hello! Batiin niyo muna ang ating viewers. Hi! Hi everyone! Hello! Hi team! Congratulations Signals! And of course, kumusta? Kumusta yung celebration? Kung anong pinagkakabalahan nyo ngayon after the championship? Ngayon, siguro nakabalik agad kami right away after the championship. Nakabalik agad kami sa training sa national team. So, yun na yung focus namin. Nakapag-celebrate kami twice, I guess. Then, yun. Siguro ngayon, ang focus talaga namin to help the national team. So, nag-practice agad kayo, balik training agad. Yes. So, the players, how did you guys celebrate? Unang-una po yung sa Signal management po na doon po kami nag-celebrate. So, after that, balik training talaga. So, doon napunta yung focus namin after ng celebration. Okay, so, wala talaga rin time para mag-celebrate pa. Wala mo ng time para huminga yung buong team. So, let's talk about the game itself. Yes. During the finals, Game 1, nakuha niyo yung panalo, 5 sets. Game 2, nakuha ng Kiss Cross, 5 sets. Pero nung Game 3, na-sweep niyo agad sila. What was the secret ba? Ano bang nangyari? Ano bang bago dun sa Game 3? Ano bang something sa team? At bakit tinapos niyo agad yung laban? Ako ba? O si Wendell? Go, Wendell. Yun nga, yung Game 1, medyo close fight. And then Game 2. Tapos nung natalo kami nung Game 2, nagkaroon kami ng meeting and training na more on mental toughness. And kinausap kami ng coaches namin na itong Game 3 is magiging ibang story na pag inayos natin. And then, naging technical lang. Parang naging magaan lang yung training namin during that game. Sinabi lang ng mga coaches na sumunod lang sa plan doon sa pinag-trainingan namin. And ang isa lang magiging kalaban namin is yung pag may isa sa amin na hindi nag-response sa plan na binigay ng coaches namin. So, hindi siya intense training talaga. It's more on planning. Yeah. Paano kayo nag-strategize para makuha niyo na yung Game 3. Yeah. Okay. Chris Cross naman as a contender. Paano kayo nahirapan? Paano kayo nag-adjust sa kanila? Vince? For us po, sobrang nahirapan kami. Kasi, ayun po, iniisip namin kasi underdog talaga kami. Kasi, malakas po talaga yung Chris Cross. Sadyang, nung Game 2, pinanghawakan namin yung pagkatalo namin. Kasi, sayang po talaga eh. Parang andun na eh. Tapos parang ayun na lang yung nasa isip namin. Kasi, hindi man sobrang physical yung training namin. Parang more on mental yung, ayun yung pinaghandaan namin. Thank you, Vince. Steve, your thoughts about Chris Cross? Yeah, they are a very well-coached team. Super disciplined. They beat us every time we played them in the preliminaries and semifinals. But when it came to the finals, Coach Dexter just came up with a really good strategy on how to contain a lot of their players, Jude Garcia, Rekenton, Marcus Bale. So it's just, we just had a better plan, I guess, and a better outcome at the end of the tournament. Thank you so much. Ito, tatlong sunod-sunod na panalo for Signal HD and 9 titles na coach, right? Anong sekreto nung dynasty ng Signal HD Spikers? I guess wala naman sekreto. Lahat naman talaga pinagtatrabahuhan. Dahil kung sinasabi sa mga players ko na I don't believe in destiny. Kumbaga, lahat ng bagay na meron tayo, pinagtrabahuhan natin. So, siguro yung culture, yung winning culture ng Signal,
yung mindset mo, especially yung mga seniors, sila talaga yung malaking factor, yung team captain, si JP tsaka si Wendell. Kasi doon nag-start kung paano magiging mindset din ng mga bagong players o yung hindi pa matagal sa Signal, kung paano magtrabaho, most especially sa mga championship game. So, iba yung fire, iba yung championship spirit, kumbaga. Yung heart of the champions, yung laging sinasabi. So, siguro, yun yung malaking factor kung bakit namin nakukuha lagi yung championship. Ito nabanggit na ni Coach, Heart of the Champions. Kung hindi kayo nakakuha ng championship, lagi kayong runner-ups. Pero paano nyo ba napapanatili yung hunger ba doon sa team? JP? Ang lagi po talagang sinasabi ng coaches namin na new season is new journey para sa amin. So, kumbaga, bago lahat. So, yung mga nangyari before is past na. So, bagong journey. So, kailangan naming pag-igihan lagi. Okay. So, kumbaga, back to zero na kayo. Yes. Hindi kayo defending champions, kundi talagang para na rin kayo ng ibang mga team. Pero, ano bang meron sa championship DNA ng Signal? Ano ba? Siguro Siguro well-motivated kami. Kasi lahat naman ng resources binibigay sa amin ng management. So, yun talagang pang payback namin sa kanila na we will give our best. Kasi for the past 11 years na merong Signal Men's Volleyball, di talaga kami napabayaan. So, kami lang ang team na nakakapag-training camp sa ibang bansa. Kami lang yung team na talagang buo, year-round training, kumbaga hindi nagpapabaya. And it is really because of the management. And at the same time, of course, yung right attitude ng mga players. Kasi kung some of the players hindi okay, kumbaga right there and then ina-address na kagad, kino-call out na kagad ng mga team captains bago pa dumating sa mga coaches. So pag hindi na-handle ng maayos, yun, kino-call out namin. So kasi number 1 talaga sa amin is yung tamang ugali. Kahit gaano ka pa magkagaling kung yung attitude mo ay hindi okay, so hindi okay yun sa amin. So siguro yun yung for the past 11 years, yun yung pinanghawakan namin from the management, to the coaches, to the players. Kaya siguro tuloy-tuloy yung kampyonato namin. Discipline talaga ang meron discipline. dun sa team. Steven Rutter, congratulations. Thank you. Thank you. Can you share with us the story behind that fire? Which fire are you referring to? The fire in your eyes after that last. That's sir. Yeah. The last point? Well, it starts with a good warm-up. Sometimes during our games, they play really sad and slow music, and it's just, I never get that motivation to want to like play to my best ability. So before the game, I asked if I could hop on the aux cord, and I was playing my own music while all the teams were warming up. I felt like a DJ at that point, so I was able to get the energy flowing, the blood flowing in my body. So at that point, and I had a good warm up from my strength and conditioning coach, our physical therapist, and everything, and just getting that mental state just brought me to a different level where it's hard to explain. You just feel like you're in the zone, and it felt like nothing can touch you at that point. So during that last point, I was like, I knew I had the ability to take us to the end of the road, and I did that. And that feeling when you see the ball drop and everyone running on the court, it was a feeling you can't really explain or like feel unless you're like there. But it was amazing. Surreal feeling. Surreal. How did you maintain the consistency in your performance? He is not consistent. I am not. From coach. If you see me in practices, I am not a consistent player. I have a lot of ups and downs. I'm a roller coaster of a player, but I try my best to get the best of my ability for Signal, even though I'm a headache to them a lot of the times. No? You don't want to admit it, Coach, but I am. But yeah, it's just, I just strive to be the best for myself and for my team and my coaches and everything. Thank you so much, Steve. Congratulations Thank again. you so much. Okay, Vince, best libero.
isa ka sa mga unsung hero ng Signal HD. Paano mo nadadala yung pressure ba na maging last line ng defense for the team? Una po sa lahat, yung pressure na na-feel ko sa every game, parang hindi ko masyado na pinipressure yung sarili ko. Parang ang nasa isip ko is lalaruin ko na lang kung ano yung laro ko. And syempre, hindi mawawala yung sistema na pinapagawa sa amin ng coaches. Ayun nga, nasabi ko kanina, more on mental talaga eh. Kasi yung skills, sabi ng coaches namin na andun na talaga yung skills. More on mental toughness na lang po talaga yung kailangan namin paghandaan. And pagdating naman po sa training, parang kay Steve din, ups and downs din, hindi naman po talaga more downs. Alam po nila yan na parang hindi naman ako ganun ka-consistent din sa training. Pero ang nasa ko na lang, mindset ko is pag nasa game na, parang yun nga, every game, parang all out na lahat. Give your best na talaga. Yun po. 100% yes. Talaga dapat. Pero anong na-feel mo nung na-receive mo na yung Best Libero Award? Masaya po. Siyempre, sobrang yung paghihirap, yung frustration, every training, stress, lahat ng pain, body pain, talagang nag-paid off na po that time. And of course, naging solid yung depensa mo during the finals. Pero sa tingin mo, gaano ba kahalaga yung communication at trust dun sa backline ng team? Ay, sobrang mahalaga po yun kasi every serve ng kalaban, kailangan sasabihan ko po yung mga kasama ko sa likod. Sila Kuya Wendell, sila Jao, sila Louie, na, etong area lang kukunin nyo pagka-serve ng kalaban, kailangan puntahan nyo na agad to, tapos ako na kukuha pag isi-serve, ganyan. Lalo na pag mga crucial point, yun po. Lalo na pag crucial point, parang mas aggressive akong kunin lahat ng bola. Kahit malakas o mahina, parang basta ako na makakuha. Ganun na yung nasa isip ko nun eh. Parang, hayaan mo na kahit magkamali ako, basta makuha ko. Sa'yo na, makuha mo na talaga. Thank you so much, James. Okay, JP naman. First best middle blocker. So, JP, naging part ka na nung history ng Signal na talagang nakukuha niyo yung championship titles, ganyan. Pero sa tingin mo, gaano ba kahalaga or gaano kahalaga yung teamwork ba sa inyo na para makuha yung title every season? Sobrang halaga talaga ng teamwork kasi hindi naman namin makukuha yung goal namin which is mag-champion kung hindi talaga collective effort. So, from players to coaches talaga, kailangan align dun sa gustong mangyari ng team. So, kaming mga players, lahat ng sinasabi ng coaches namin is ginagawa namin sa training and then sa game mismo. So, sobrang saya kasi nga lahat talaga is nagko-contribute in or out the court. So, lahat kami aligned dun sa ginagawa namin. Ito nabanggit ko na kanina na kasi part ka rin ng history ng Signal HD Spikers na nakukuha niyo talaga yung maraming championship title. Pero ikaw, paano mo na-maintain yung consistency ba at yung pagiging relevant pa rin sa loob ng court? Sumusunod lang ako sa coaches ko. Kumbaga, sila talaga yung mentor namin na pagdating sa lahat ng skills and strategy dun sa game. So, hindi ako nagpapasaway. Talagang aligned kami doon sa gusto mangyari ng coaches namin. So, kung anong sinabi ng coaches namin, yun yung gagawin namin as a player. Pwede mo bang i-share sa amin yung blocking game ng Signal? Kasi 13 blocks, hindi yun joke. So, paano yun? Paano mo nagagawa yun? Well, hindi lang naman ako yung nag-block doon. So, buong team yun. Kumbaga, kung yung sinasabi ni Coach Tom na maging specific lang dun sa area kung ano lang yung iba-block namin. And then, meron kaming defense pattern sa likod. So, kami bahala sa harapan. So, kailangan namin maging specific dun sa harapan para yung nasa likod ng defense namin is mas madali yung pupuntahan nilang area. So, yun. Thank you so much, JP. Wendell,
sobrang daming stars dito sa Signal HD Spikers. Pero paano mo nakuha yung tamang role sa team? Ano ba? Pero, ganito lang din sinabi sa akin ng mga dating players. Na sinabi rin ng coach ko, ni Coach Lex, na patience lang. Na darating din yung araw na, kasi before, hindi naman ako starting 6 talaga. May mga star player nga, tama yung sinabi niyo, may mga star player na nag-fill up ng starting 6. Pero tulad ng mga sinasabi ng coaches ko, ng ibang player sa akin na darating din yung time, maging patience ka lang, darating din yung time na makapagbigay ka rin ng parang added sa team mo. So, ako, hindi ko naman iniisip na maraming star player, maraming ganito. As long as nakapag-contribute lahat, nakapag-response sa gustong gawin ng team, ng coaches namin. And, yun, nakakatawa lang din na dito na ako na nakapag-contribute na rin ako sa team namin. Ayun nga, nabanggit mo, hindi man siya ganun kakita sa stats, pero yung energy mo and execution, kitang-kita siya. Anong feeling at gaano kahalaga na maging parang glue guy ng team? Ako kasi sinasabi ko sa sarili ko talaga na ako yung huling mawawala ng energy or huling bababa para sa mga teammates ko. Kasi I know them. Alam ko kasi araw-araw ko sila nakakasama, alam ko yung energy na meron sila, alam ko yung paano sila frustrated, alam ko paano sila ka-disappoint sa ginagawa nila. So ako parang ginagawa ko, kahit nagkakamali ako, gusto ko lagi akong hype para sa kanila. Gusto ko makapakita ko sa kanila na hindi ako nado-down, hindi ako bumababa, kung ano energy na kaya ko ipakita ko sa kanila, ipapakita ko sa kanila. So, feeling ko importante din yun, lalo na sa mga ganong game, lalo na sa mga ganong crucial game, na hindi ka, focus ka pero nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Focus ka pero yung mental toughness mo nandun pa rin. Yung nag-enjoy ka sa ginagawa mo, pinapakita mo sa mga teammates mo, nag-enjoy ka kahit na nahihirapan kayo. Feeling ko malaki importante. Thank you so much, Randall. Thank you so much, guys. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Dahil meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. At para sa episode natin ngayon ng ating magiging munting game ay tatawaging Guess the Word. Pero hindi ito yung simpleng Guess the Word. Dahil meron ako ritong set cards, 5 ang yellow cards which means safe, at yung isang may red card which means unlucky. Kung sino ang unlucky, siya ang magsusuot ng blindfold at huhulaan ng word. So ready na ba kayo? Yes. Okay. Cheers. Okay, so narito sa ang pinakailalim ko. Shuffle ko muna. Sino bang maswerte sa inyo? Si Vince. Okay, si Vince ang unang bubunot. Huwag niyo muna ipapakita sa team. Okay. Okay. Huwag niyo muna ipapakita. Very good yun ako. Okay. Very good. Ang bagal ng mata. Okay. Oh my Show God. your cards to the camera. Okay, Coach. Stop. Sorry, Coach. Sorry, Bakit Coach. naman? Ikaw magsusuot ng Sige. blindfold. Okay. Okay. Get your cards. Bagal naman. Okay. Kaya nga eh. Meron ba doon? I mean, doon sa sinapol niya kanina. Nakita niyo kagad yan? Hindi, alam ko lang na nandun. Ginan. Nakita eh. Okay. The word will be flashed on the screen. Anong gagawin ko? Okay, the first word, Okay. hulaan mo lang, Coach. Walang clue? About volleyball. About volleyball. Yes. Tao, bagay. Ganon. Okay. Tao? Hindi. Yes. Ano ba? Yes. Hindi, oo. Tao. Yes. So, player. No? Hindi. Coach. No. Fans. No. Ask more questions. Assistant Nandun coach? naman. No. Hindi. Conditioning coach? Hindi. No.
Officials? Yes! There, coach. Kung officials, the referee. Yeah! Yes! Okay. Okay na. Okay. Okay, next. Wag na, paano pag ako ulit? Eh di unlucky ka talaga, coach. Okay. Finally. Tanan! Who's the unlucky Hello. one? JP! Let me get the cards. Okay. Guess the word. Wala pa. Okay. Okay. Game. Dali. Game. Pwede na Wala bang time mag-start. ano yun? Kung sino yung best? Player. Player. Pwede. Name of the player. Pwede. Si Red? Skill. No. Hindi. Close to player. Hindi skill. Hindi. Name of the player. Hindi. Ano mo sa player? More questions. Question. Yes! Yes. Ano ba? Player. Close to the player. Pwede mong Routine. bigyan Hindi. ng clue. Baka gusto niyo na magbigay ng clue. What's clue? Clue? Nandito. Oo. Nandito. Oo. Tama. B-pass. Pwede. Di pa, pwede. Receive. Receive. C-pass. Ano mo sa receive? Always C-pass. Always C-pass. Rolling. Diving. Hindi. Skills eh. Pwede. Pancake. Hindi. Hindi nga skills. Ano ba? Ano ba? Player nga. Player. Libero. Wow! Thank you so much, Signal HD Spiker. Sana nag-enjoy kayo sa Yeah, ating sobra. minigame at very competitive ang buong team. Last na lang, may gusto ba kayong pasalamatan? Invite nyo sila sa upcoming matches ninyo. Go ahead. JP first. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng Signal HD Spikers fans. Also the management na always support sa amin. And to the fans, please watch this coming AVC. At ang magre-represent ay Signal Philippines. Steve? Thank you, Signal coaches, Signal players, Signal management for always supporting us through our Spikers Turf journey. And for any Filipino fans that want to go to Japan, I will cover you. You want to come watch our AVC Champions League, please feel free. I'll pay for you. Please support us dating na AVC Team Pilipinas. Sana po pagdasal niyo po kami. And maraming salamat po sa laging pagsuporta sa men's volleyball team. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng Signal HD volleyball fans and sa lahat ng nagmamahal sa volleyball. Salamat po sa suporta ninyo sa amin. And inaanyayahan ko po kayo na suportahan po kami sa darating na AVC sa Japan po. Lastly, Coach? Maraming salamat, Awesome Nation, for the all-out support since day one. And of course, maraming salamat sa Signal Management for all the support also. Sa mga coaches, sa mga players. Maraming salamat. And yeah, I hope makasama namin kayo at suportahan nyo pa rin kami sa AVC and sa mga tournaments pa na sasalihan namin this year. Maraming salamat. Thank you so much, Signal. Congratulations again. And good luck. Thank you so much. Maraming salamat, Signal, at syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. And with that, isang panibagong season na naman ang nagdaan.
Maraming salamat sa lahat ng nakasama natin sa buong season ng Matchpoint. Taos-puso pong nagpapasalamat ang buong team sa lahat ng aming nakapanayam. Magkita-kita tayong muli sa aming pagbabalik. Marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Bit-bit ang kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Matchpoint.